Salamat ho, Manong. Pakilagay na lang ho dyan sa gilid. Nang bumaba si Priya sa tricycle, ay pinanood niya ang pagbaba ng driver ng mga binili niya. Nilagay nito iyon sa tabi ng court. Salamat ho. Luminga siya sa mga kabataan na naglalaro ng basketball. Naningkit ang mga mata niya para pagmasdan ng mga iyon. Jester! Jester! Ulit niyang tawag ng inis na kumampay. Tawag ka ng ate mo, Jester. Inihinto ng binatilyo ang pagtaas ng bola nang huminto ang kaharap nitong kalaban. Nilinga nito ang nakakatandang kapatid na si Priya na galitang pagkampay. Kasar naman. Hinagis ng tagatak na pawis na si Jester ang bola bago walang ganang lumapit sa kapatid. Kanina pa kita tinatawag. Reklamo ni Priya nang makalapit ang bunso. Bakit ba? Pakamot-kamot nitong balik tanong. Tulungan mo kong dalhin ang mga yan sa karinderiya. Nakasimangot itong sumunod. Sabay silang naglakad pa uwi. Sa labas ng kanilang bahay ay naroon ang maliit na negosyo ng kanilang pamilya. Huwag kang sumimangot. Alam mo bang masama sa pagluluto yan? Anya habang hindi magkandabit-bit sa dalahin. At nakita ko yung kalaro mo kanina ha. Hindi ba anak ni Aling Linda yon, si Tonton? Yung laging nakikipagkarera ng motor dun sa highway? Patuloy niya hanggang sa makarating sila sa tapat ng karinderiya. Sinalubong agad sila ng ama na si Renato. Mabuti naman at tinulungan mo ang ate mo. Ikaw dapat ang maging katuwang namin dito sa karinderiya, anak. Segunda naman ang kanyang ina na si Estre. Hirap na ipinatong ni Priya sa ibabaw ang mga plastik ng gulay. Kaya hindi makapag-asawa ang ate mo. Parinig pa ng ama. Tama ang tatay mo. Dapat sa edad ng kapatid mo may anak na siya. Sang-ayon ni Estre. Sumimangot ang nangatwiran na si Jester. Nay, tay, hindi ko naman kasalanan na walang pumapatulo sa kanya. Agad na nilingon niya ang kapatid habang ang mag-asawa napangiti pero naging seryoso rin ang tono. Puro ka talaga kalokohan. Ang ibig sabihin ng nanay mo, kung ikaw ang tumutulong sa amin, may panahon ng ate mong makipagkilala. Saad ni Renato. Ayaw mo bang magkaroon ng pamangkin? Bakit niyo sa akin yung tinatanong, Nay? Ako bang magdadala? Kaswal na dugtong ng kapatid na mas lalong ikinatuwa ni Renato at Estre. Inakbayan ni Priya ang kapatid bago sinulyapan ang ama't ina. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman naiisip ang tungkol sa bagay na yan. Ayos na ako rito. Ano ka ba anak? Si Estre ang umawat bago lumapit. Nagpapasalamat kami ng tatay mo at lagi mo kaming tinutulungan. Inuuna mo ang pamilya natin at negosyo. Pero anak naman, pag-isipan mo mabuti ha. Siya nga pala, hindi ba't dumidiga sa iyo yung anak ni Kapitan? Nay, kung yun lang din ho ang magiging bayaw ko, ikulong na lang natin si ate sa tukador. Tutulagad ng bunso. Napangiti naman siya sa malinaw na hindi pagboto nito sa preskong anak ng kanilang kapitan. Priya, ang gusto namin mag-asawa ka at magkaroon ng anak. Sana naman bago kami mawala sa mundo, makita namin ang nanay mo ang magiging apo namin sa iyo. Nang sa ganoon, makasigurado kami na may makakasama ka kung wala na kaming dalawa ng nanay mo. Huwag nga kayo nagsasalita ng ganyan, tay. At saka, bakit ho ba parang si ate lang ang inaalala ninyo? Paano ho kung hindi rin ako mag-asawa? Ngumiti si Renato. Imposible yun, anak. Pag-isipan mo mabuti ang magiging desisyon mo, anak ha. Napaseryoso si Priya sa naging tono ng ama. Lahat ng oras, ginugol niya na sa mga ito at sa munti nilang karinderiya. Hindi niya nga namalayan ng sariling buhay. Doon sumagi sa kanyang isip ang naging kaisa-isang nobyo noong siya'y nag-aaral. Mula sa private high school, ipinatapon ito sa pampublikong eskwelahan. At dahil mayaman at gwapo, lahat ng babae gusto ito. Pero sa kanya nahulog ang loob nito. Noong graduation ang huli nilang pagkikita. Pagkatapos noon, hindi niya na ito muli pang nakita. Madilim na, nang isara nilang magkapatid ang karinderiya. Nilingon agad ni Priya ang kapatid na hindi tinungo ang papasok ng bahay. Hoy, 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 at saan ka pupunta? Gabi na. Tatambay lang sandali, ate. Alam mo ba kung anong oras na dyan, Jester Panganiban? At anong tatambay? Nang pasado 10:00? Sandali lang naman ako, ate. Mabilis nitong paliwanag. Mula sa labas ay ito na mismong nagsara ng bakod na kawayan. Napahinga na lang siya
habang pinanonood ang kapatid na naglalakad habang ang atensyon nasa hawak na cellphone. Sa edad nito'y siguradong hindi nito maiwasan ang pakikipagkaibigan. Gusto rin naman niyang mag-enjoy ito, pero sana hindi umabot sa ito ay mapahamak. Pumasok muli si Priya sa loob ng nakasaradong karinderya. Kinuha ang notebook at ballpen, katulad ng laging ginagawa pagkatapos isara ang tindahan. Hindi pa nagtatagal, may narinig na siyang mga yabag ng takbuhan. Mabilis niyang ibinaba ang hawak para pakiramdaman ng paligid. "Aling Estre! Mang Renato!" Boses iyon ng ilang binatilyo. Sa kaba ay agad siyang nagpunta sa pinto at iyon ay binuksan. "Ate Priya!" Bulalas ng kaibigan ng kapatid na si Makmak. "Anong problema? Bakit niyo hindi kasama si Jester?" Sunod niyang usisa. Takot itong lumingon sa mga kasama. Tuluyan siyang lumabas ng pinto. "Bakit hindi kayo sumasagot?" "Si Jester, na-aksidente po." "Ano?" Tila binangga ang dibdib niya ng kung ano. "Sumama siyang makipagkarera sa highway, sakay ng motor." "Nasaan siya?" Natatarantan niyang tanong nang magdiretso sa labas. Naabutan niyang kapatid na isinasakay sa ambulansya. Sabog ang mga luha niya habang halos hindi makayang pagmasdan ang inabot nitong galo sa mukha at katawan. "Hindi ba pinagsabihan na kita? Ang tigas-tigas naman ng ulo mo, Jester." Umiiyak niyang sabi. "Ma'am, kailangan na po natin siyang dalhin sa hospital para magamot ang ilang bali na natamo niya sa pagkakabangga." Saad ng rescuer. Hawak niyang kamay ng nangihinang kapatid nang sumakay sa ambulansya. "Ate," naramdaman niya ang pagpisil nito sa kamay niya. "Ano yun, bunso? Alam na ba nila nanay?" Mabilis ang naging pag-iling niya. "Tulog sila nang iwanan ko. Hindi nila to pwedeng malaman. Baka atakihin si nanay." Hinaplos niya ang buhok nito. "Ako nang bahala, huwag kang mag-alala." Pumikit ang kapatid at napangiwi ng gumalaw ng kaunti. "Ang sakit ng braso ko." "Malapit na tayo sa hospital. Konting tiis na lang." May luha siyang tumanaw sa daan. Mahigpit ang kapit niya sa kamay ng sigurado siyang magtatanda ng kapatid. Nang makarating, ay agad itong ipinasok sa emergency room. Siya naman ay nag-aalalang naiwan sa labas. "Paano ko ba sasabihin kay nanay at tatay ang nangyari kay Jester?" Tanong niya sa sarili. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang cellphone. Hindi pa man niya natitipa iyon ay tumunog na. Huminga siya ng malalim bago iyon itinapat sa tenga. "Anong nangyari sa kapatid mo?" Umiiyak na tanong ng ina. "Nay, huminahon lang ho kayo. Nasa hospital na kami. Pupunta kami riyan ng tatay mo." "Nay, wag na. Ako na hong bahala. Pakibigay niyo ho kay tatay ang cellphone." "Priya, tay, nasaan ang kapatid mo, anak? Ginagamot na ho siya sa loob." Rinig niya ang umiiyak na ina sa kabilang linya. "Tay, kayo na hong bahala kay nanay. Iuuwi ko si Jester kapag maayos na siya." "O sige anak." Pagod niyang ibinaba ang cellphone bago naupo sa isa sa mga blangkong silya. May ilang oras din bago lumabas ang doktor. Agad siyang tumayo. "Dok, kamusta ho ang kapatid ko?" "Nagamot na namin ang mga galos niya. May bali ang braso niya at binti na kailangan naming operahan. Kailangan lang niyang mag-stay overnight dito. Bukas pwede na rin siyang ma-discharge." "Salamat naman ho." Kahit papaano, nakahinga siya ng maluwag. Nagpaalam na rin ang doktor nang may tumawag na nurse. Nang makaalis ito, saktong lumabas ng kwarto si Jester, sakay-sakay ng wheelchair. May mga benda sa braso at binti. Mabilis niya itong sinalubong. "Kamusta nang nararamdaman mo?" "Alam na ba nila nanay?" Sa halip na sumagot, yon ang naging tanong nito. Tumango naman siya. "Lagot na naman ako." Nakayuko nga nito. "Ang mahalaga hindi ka napuruhan." Sagot naman niya nang hawakan ito sa balikat. "Ma'am, pakidala na lang po ito sa cashier sa ibaba." Inabot ng isang nurse ang papel. "Salamat ho." Tinulak ni Priya ang wheelchair ng kapatid sa magiging kwarto. Nang makarating doon, ay nagpaalam siya rito para magtungo sa tapat ng billing station. "Kay John Jester Panganiban po. Pwede ho bang malaman kung magkano ang bill niya?" Inabot ang naroon ng isang papel sa kanya. Nakinuha naman niya't binasa. 40,000? Mahinang aniya nang makita ang total. "Yes, ma'am." Na-x-ray at na-CT scan naman na po ang pasyente. Nag-undergo na sa lahat ng test na na-request ng doktor.
Hinihintay na lang po natin ang result ng CT scan. Sunod na pagbibigay alam nito. Alangan siyang umiti. Sige ho, salamat. Nang maglakad, nanatiling nasa papel ang kanyang tingin. Nakuha lang ang atensyon niya nang may makabanggaan sa pasilyo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Paghingi niya ng paumanhin. It's okay. Natigilan ng estranghera at napahawak sa ulo. Akma pa itong mawawala ng balanse. Otomatiko naman niya itong inalalayan paupo sa katapat na waiting area. Ayos ka lang ba? I'm fine. Nanatili nitong hawak ang noo. Sandali, ikukuha kita ng tubig. Mabilis siyang lumabas ng hospital. Sa pagbalik ni Priya, nanatiling nakaupo ang sa tingin niya kaedad na babae. Inabot niya ang bote ng tubig dito. Heto, uminom ka muna. May biskwit din akong daladala, baka nagugutom ka. Ibinigay niya rito ang hawak. Sa kabila ng pagkatamlay, nakikita niya ang magandang ngiti nito. Sandali nitong tinungga ang bote ng tubig bago nagbaling sa kanya. Thank you. Ayos ka na ba? Yes, I'm okay now. Inilahad nito ang kamay sa kanya. I'm Maricar. Ako naman si Priya. Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. Sa iyo ba tong bill statement? Inabot niya ang hawak na papel ng bagong kakilala. Oo, sa akin yan. Anong nangyari? Yung kapatid ko kasi na aksidente. Maayos na ba siya? Tumango naman siya at sumagot. Sa awa ng Diyos, pwede na siyang makauwi bukas. Mrs. Maricar Reyes Guanyo. Rinig nila ang tawag ng nurse sa malapit. Kayo na po. Tumindig naman si Maricar bago siya sinulyapan. Mauna na ako, Priya. Salamat sa tulong mo. Walang anuman. Ngumiti siya rito. Pinanood niya ito papasok sa isang klinik. Nang magsarado ang pinto, binasa niyang nakapaskil doon at napagtantong baka kaya ito nahilo ay dahil sa nagdadalang tao. Kaharap ni Maricar ang isang ubigayni sa loob. Ipinatawag siya nito matapos lumabas ang resulta ng mga test na inirekomenda ng doktora. Mrs. Guanyo, your blood test, ultrasound and other tests have been completed. We found out na ang autoimmune disease na mayroon kayo ang dahilan kung bakit nahihirapan kayong magkaanak. Pagbibigay alam nito, nanggilid ang mga luha ni Maricar sa narinig. We can discuss your options, kasama ang patuloy na treatment para sa autoimmune disease nyo, and improve your chances of getting pregnant. Patuloy ng doktora. Tanggap ko na ho, doktora. Magiging sagabal ang sakit ko sa pangarap kong maging ina. Malungkot niyang tugon. Kung hindi ko makakayanan dalhin ang bata, I have decided to have a surrogate mother to bear my child. Tumangutango ang doktora. That's a good decision, Mrs. Guanyo. We'll just be here to support you throughout the process. Pagpapalakas loob nito sa kanya. May surrogate mother na po ba kayong napili para sa magiging anak ninyo? Napangiti si Maricar kasama ang luha ng maalala ang babaeng tumulong sa kanya. Itinapat ni Priya ang baso ng tubig sa bibig ng kapatid. Naroon sila sa loob ng kwarto nito. Malaki ba ang bayarin ko, ate? Tanong ni Jester sa tila problemadong kapatid. Dapat kasi, sa pampubliko na lang ako dinala. Wala silang gamit para sa operasyon na kailangan mo. Agap niya rito nang ibaba ang baso. Natahimik naman ito. Ang alalahanin mo lang ay ang pagpapagaling. Ngayong araw ang labas ng CT scan mo. Pupunta lang ako sa ibaba. Sige, ate. Hawak ni Priya ang cellphone habang naglalakad. Nagdadalawang isip kung ipapaalam sa mga magulang ang bayarin ng bunso. Alam din naman niyang wala ang mga itong pagkukunan ng ganoong kalaking pera. Hanggang sa may lumapit sa kanyang nurse. Kayo po ang kapatid na kasama ni John Jester, hindi ba? Ako nga ho. Sagot naman niya. Heto ang CT scan result ng pasyente. Nabasa na po ng doktor yan. Wala naman pong problema. Abot nito sa kanya ng isang brown envelope. Baba na lang po kayo sa cashier para masettle ang bill, ma'am. Hanggang sa makarating sa billing station, iniisip niya pa rin kung saan kukuha ng ipambabayad sa hospital. Ma'am, heto na po yung resibo ninyo. Ngumiti ang hospital staff. Inilabas sa maliit na bintana ang papel. Bayad na po ang lahat. Sino hong nagbayad? Nagtatakang tanong niya. Si ma'am po nakakaalis lang. Mabilis niyang sinundan ng tingin ang itinuro ng cashier. Tumakbo si Priya. Sandali lang. Huminto si Maricar na pasakay na ng sasakyan.
Lumapit siya rito. Pwede na kayong umuwing magkapatid. Maraming salamat. Malaking bagay ito para sa akin. Hinawakan siya nito sa balikat. You're welcome. Pansin niya ang pamumutla ni Maricar. Ayos ka lang ba? Nahilo ka na naman? Sunod niyang tanong. Parte talaga yan ng pagbubuntis. Hayaan mo, ipagdadasal kong maging maayos kayong dalawa. Nakangiti niyang dugtong. Naging mapait ang ngiti nito. I'm not pregnant. Nawala ang ngiti sa labi ni Priya. Kitang-kita niya ang bigat ng pakiramdam nito. I'm sick and I can't bear a child. Pasensya ka na. Malungkot niyang sagot. Tinanggap ko ng maluwag sa puso ko. I'll never be the mother I dreamed I'd be. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay nito. Hindi ko alam kung paano ko mapapagaan ang pakiramdam mo. Pero para sa akin, ang pagiging ina, hindi nasusukat sa kakayahang magdala sa sinapupunan. Napangiti si Maricar habang nakatitig sa kanya. May asawa ka na ba, Priya? Tumaas ang magkabila niyang kilay. May asawa ka ba o boyfriend? Nahihiya siyang umiti at umiling. Talaga? Lumiwanag ang mukha nito. Pagkatapos, humigpit ang hawak sa kanya. I know, this is too much to ask pero payag ka bang maging surrogate mother ng magiging anak ko? Awang ang labi niya sa sinabi nito. Nakikita ko na mabuti kang tao at gusto ko na katulad mong magdadala sa anak ko. Hindi naman alam nang nabiglang si Priya ang isasagot. Don't worry, hindi kita pinagmamadali. Pag-isipan mong mabuti. Nang ngumiti si Maricar, nahawa siya sa magandang ngiti nito. Heto ang number ko. You can contact me whenever you've made a decision. Inalalayan niya itong makasakay sa kotse. Pinanood niya ang paalis nitong sasakyan. Pagkatapos ay sinulyapan niyang ibinigay nitong calling card. Anak, sinalubong ni Renato at Estre ang paika-ika na si Jester nang makauwi sa bahay kasama si Priya. Ano bang nangyari sa iyo ha? Tanong ng umiiyak na ina. Huwag na kayo mag-alala, ayos na ho ako, Nay. Hindi na yun mauulit. Pangako ko, pagkatapos kong magpagaling, ako nang makakasama ninyo ni tatay sa karinderya. Magkahalong ngiti at luha na pinagmasdan ni Priya ang kapatid at mga magulang. Natiling malalim ang iniisip niya ng dumilim. Naroon siya sa labas ng nakasaradong tindahan. Anak, simula nang manggaling kayo sa hospital ay naging tahimik ka na. May problema ba? Na hindi niya nalaman ang paglapit ng ina. At saka, saan ka nga pala kumuha ng pangbayad sa hospital? Bakit hindi ka nagsabi sa amin ng tatay mo? May anghel na tumulong sa amin, Nay. Talaga? Oho, kung ganun ay ang buti naman niya. Tumango naman si Priya. Nay, mahirap ho bang magdala ng bata? Bakit? Mag-aasawa ka na? Nasabik na nitong tanong. Umiling naman siya. Gusto ko naman na si Maricar ang tulungan. Napakunot ang noon ng naluluhang ina. Siya ho yung anghel na tumulong sa bayarin ni Jester sa hospital. Ang sabi niya ho, may sakit siya at hindi magkakaanak. Inalok niya akong maging surrogate mother ng magiging anak niya. Natahimik ang ina. Alam ko na mabuti siyang tao kaya gusto ko rin ho siyang tulungan. Hindi madali ang gagawin mo, anak. Pero nasa iyo ang magiging desisyon. Gusto mo bang magdala ng anak ng iba? Kung yun lang ho yung paraan para matupad ni Maricar ang pangarap niyang maging ina. Ngumiti siya habang maluha-luha. Ramdam niya ang bigat sa loob ni Maricar. Umaabot sa puso niya ang kagustuhan nitong maging ina at siguradong magiging payapa ang puso niya sa oras na ito'y kanyang matulungan. Nang makausap ang pamilya tungkol sa naging desisyon, tinawagan na ito ni Priya. Hello? Narinig niya ang pag-ubo nito. Maricar, naabala ba kita? Hindi naman. Mahinang sagot nito. Pumapayag na ako sa alok mo. Matagal bago ito nakasagot. Really? Naringgan niya ang paghikbi nito sa tuwa sa kabilang linya. Thank you so much, Priya. Salamat. Patuloy nito habang umiiyak. Masaya akong tulungan ka, Maricar. Kinaumagahan ay may isang kotseng huminto sa tapat ng kanilang karinderya. May bisita ba tayong darating ngayon, ate? Tanong ni Jester. Nakaupo ang binatilyo sa silya at nakataas ang nakabendang binti nito katabi ang kapatid. Nang magbukas ang van, ay alalay ng gwardyang bumaba na si Maricar. Maricar,
Mabilis siyang lumapit dito at agad siyang niyakap ng bagong kaibigan. Maraming salamat, Priya. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang saya na walang makakatapat. Halika, nandito ang pamilya ko. Ipapakilala kita sa kanila. Magkahawak kamay sila ng igiya ito. Hindi mailarawan ni Priya ang nararamdaman niya. Kasing saya niya ang loob ng bagong kakilala. Idagdag pang para silang matagal na magkakilala. Don't worry po, aalagaan po namin si Priya. Hindi namin siya pababayaan hanggang sa makapanganak siya. Kaharap nila ni Maricar ang kanyang mga magulang. Kayo na hong bahala sa anak namin. Malungkot na sagot ni Renato. Ingatan niyo siya, katulad ng kung paano namin siya ingatan. Naiiyak na dagdag ni Estre. Tumango naman si Maricar. Sinulyapan ni Priya ang tahimik na kapatid. Nagbaling ito kay Maricar. Salamat ho sa tulong niyo sa akin, ma'am. You're welcome, Jester. Nilipat nito ang tingin sa kanya. Mag-ingat ka, ate. Hihintayin ka namin ni nanay at tatay. Sana makilala din namin ang bibi na dadalhin mo. Anito na nakapagpangiti sa kanilang lahat. Nang araw na yon, nagbiyahe sila patungo sa Maynila. Sa isang eksklusibong village at malaking bahay sila bumaba. Ito ang bahay mo, Maricar? Oo, na magiging bahay mo na rin. Kung nakakamanghang nasa labas, ay mas lalo ang nasa loob. Pinahanda ko ng magiging kwarto mo. Salamat. Ikaw lang ba ang nandito? Uuwi ang asawa ko next month. Nasa US siya ngayon for long business trip. Alam na rin niyang tungkol sa'yo. Bukas pa lang physical examination mo para masiguro natin na maayos ka. After that, gagawin ng surrogacy. Tumango siya habang nakikinig. Mayroon na kaming reproductive cells mag-asawa na naka-freeze. Uuwi siya siguro, 1 buwan na ang tiyan mo. Muli nitong nakangiting hinawakan ng kamay niya. Maraming salamat sa pagpayag, Priya. Sa totoo lang, marami akong pinagpilian na pwedeng magdala ng anak ko. Pero nung nakita kita, alam ko na nahanap ko ng magiging surrogate mother na gusto ko. Salamat din sa tiwala, Maricar. Sisikapin ko na maging malusog para maalagaan ang anak mo sa loob ng tiyan ko. Umabot sa dining table ang kwentuhan nila habang kaharap ang maraming pagkain. Totoo ba? Wala ka pang asawa o kahit boyfriend? Pero may nagugustuhan ka ba? Magaan itong usisa. Nakangiti siyang umiling. Wala rin. I'm curious why. Maganda ka't mabait, Priya. Naging abala ako sa pagtulong sa karinderya namin. At sa totoo lang, wala rin sa isip ko ang pag-aasawa. Gusto ko lang malaman kung bakit pumayag kang maging surrogate mother ng magiging anak ko. Hindi naman kalabisan na tulungan ka. Kung ikaw hindi nagdalawang isip na tulungan ng kapatid ko, ganoon din ang gagawin ko para sa'yo. Lumawak ang ngiti nito. Maraming salamat. Hindi ako mapapagod na magpasalamat sa'yo, Priya. Matapos ang pisikal na examination ay wala namang nakitang kahit anong problema. Tuluyan na niyang dinala ang bata. Unang araw pa lang ng pagbubuntis niya, naging doble-doble ang pag-aalaga ni Maricar sa kanya. Kahit na may personal siyang nurse at assistant na kasama. Pero sa mga nakalipas na buwan, pansin niyang pagiging mahina ng kaibigan dahil sa sakit nito. At dahil na-extend ang trabaho ng asawa nito sa abroad, pareho nilang inalagaan ng isa't isa. Palabas siya ng kusina nang marinig ang sunod-sunod na pag-ubo ni Maricar mula sa garden. Hawak niyang 6 na buwan niyang tiyan nang ito'y lapitan. Ayos ka lang ba, Maricar? Gumuhit ang ngiti sa kulay ubi nitong labi. Maingat niyang inuko pa ang silyang katabi ng kaibigan. Magpunta ka na kaya ulit sa hospital? Umiling ito bago hinawakan ng kamay niya. Thank you for being here, Priya. For me, you're not just a surrogate mother. You're a friend who also take care of me. Naging mabuti ka rin sa akin, Maricar. Kung mahiling man ako sa'yo, yun ay maging malakas ka para sa magiging anak mo. Huminga ito ng malalim at tumingala sa asul na langit. Hindi ko alam kung aabutan ko pa ang anak ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Garalgal niyang awat dito. Nilinga siya nito. Masaya ako na malaman na mabubuhay ang anak ko sa tiyan mo. Maricar, bukas na ang uwi ng asawa ko. Priya, ano yun, Maricar? Alagaan mo ang mag-ama ko, ha? Magagawa mo pa yun, Maricar.
makakasama mo pa sila ng matagal. Naluluha niyang sagot nang mahigpit na hawakan ng kamay nito. Tumulo ang luha niya nang pagmasdan ang kaibigan na pakiramdam niya, humihina ng humihina. Maricar, mahina siyang kumatok sa pinto ng kwarto nito. Nang marahang buksan ang pinto, naroon ito't nakaratay sa kama't umuubo. Pinatawag mo raw ako. Sapo niya ang tiyan nang lumapit dito. Bumangon ito paupo na mabilis niyang tinulungan. Masama ba ang pakiramdam mo? Kahit bakas ang hirap, pilit itong ngumiti. I'm fine and don't worry. Sandali nitong hinaplos ang kanyang tiyan bago nag-angat ng tingin sa kanya. Darating ang asawa ko ngayong gabi. Can you wait for him outside? Oo naman, halika. Aalalayan kita para sabay natin siyang hintayin sa labas. Maliit itong umiling. Wala akong lakas para bumaba. Walang pakiramdam ang mga binti ko. Ganun ba? Hindi niya maiwasang malungkot. Naaawa siya sa tuwing nakikita itong ginugupo ng sakit. Pilit siyang umiti. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang asawa mo, sasabihin ko agad na puntahan ka rito. Thank you, Priya. Nang humiga si Maricar, inalalayan niya ito bago tinabingan ng kumot. Nang tumalikod, ay muli itong nilingon. Pinagmasdan niya ang nahihirapang kaibigan. Magiging maayos ang mami mo. Mahinahong kausap niya sa munting buhay na nasa tiyan niya. Puntahan na natin ang daddy mo, ha? Sa labas ng bahay, matyaga siyang naghintay. Naroon siya sa entrada at tinatanaw ang malaking gate hanggang sa masilaw siya sa ilaw mula sa kotseng parating. Nagmamadali ang ilang kasambahay nang buksan yun. Nakangiti siyang nilapitan ng isa pang kasambahay. Ma'am Priya, nakauwi na po si Sir. Mabuti naman, siguradong matutuwa si Maricar. May mag-aalaga na rin sa kanya. Sagot niya. Nang luminga at makitang bumaba sa humintong kotse, ay napunit ang ngiti sa labi ni Priya. Napahawak siya sa sariling tiyan. Jerry? Mahina ang paglabas ng pangalan na iyon sa bibig niya dahil sa ilang taon na lumipas niyang hindi nabanggit. Naghinang ang mga mata nila. Naaninag niyang pagkabigla at pagtataka nito. Kamusta ho ang naging biyahe ninyo, sir? Lumapit ang kasambahay na inabot ang daladala nitong maleta at travel bag, kaya lang napukaw ang atensyon. Ayos lang ho, medyo natagalan dahil sa contract negotiations. Sagot nito. Mahinang nilinis ni Jerry ang lalamunan bago binalingan ng kasambahay. Ang Maricar ninyo? Nasa kwarto ho, sir. Ipaghahain na ho namin kayo ng hapunan. Siguradong gutom na kayo. Naunang maglakad ang kasambahay. Nakapamulsang naglakad si Jerry, pero napahinto rin sa babaeng nasa entrada ng bahay. Umakyat din ang tingin sa tiyan nito. Doon ito napakunot noo. Sir Jerry, si Ma'am Priya nga ho pala. Pakilala ng kasambahay ni hindi masalubong ni Priya ang mga mata ng dating nobyo. Puntahan ko muna ang asawa ko. Seryoso nitong wika. Napakurap siya nang lampasan siya ni Jerry. Dire-diretso itong umakyat sa hagdan. Napahawak siya sa haligi at doon lang nahabol ang paghinga. Nang bumalik sa kwarto, ay nangihina ang kanyang mga binti. Maingat siyang umupo sa kama. Pilit na kumalma nang hawakan ng tiyan niya. Si Jerry ang asawa ni Maricar? Mahina niyang tanong sa sarili. Punas-punas niya ang luha. Dahan-dahang tumabi si Jerry sa tulog na asawa. I'm home. Bulong niya sa tenga nito pagkatapos marahang halikan nito sa buhok. Maliit ang naging pagmulat ni Maricar nang humarap sa kanya. I'm so sorry. They didn't allow me to go home. I understand. What's important now is that you're here. Nangihinang putol nito sa kanya. Iniinom mo ba ang mga gamot mo? Tanong ni Jerry. Pansin niya ang nabawasan na timbang na asawa. Muli niyang binalikan ng atensyon ang maputla nitong muka. Nagpupunta ka ba sa hospital? Yes, kahapon. Napilit ako ni Priya na magpa-check up. Maliit na napakurap si Jerry habang nakatitig sa asawa. Did you meet her? Our child's surrogate mother? Did you, Jerry? Yes, Maricar. Sagot niya. Inilapat niya ang palad sa kabilang pisngi nito. Ikaw, kamusta ka? Anong sabi ng doktor sa kondisyon mo? Nothing's new, Jerry. I'm getting weaker and weaker. Natitigan niya ang nanggigilid na mga luha ng asawa. You know what's making me happy besides you being here? 3 buwan na lang, manganganak na si Priya.
I can't wait to see our child. Tumango naman siya. Maricar, ano yun? Bakit siyang napili mo? She's kind. Napatango si Jerry. Siguradong magiging mabuting nanay siya sa magiging anak natin. Hinapulos niya ang pisngi ng asawa. You'll be a good mom too. Okay na ako. Hey, what do you mean? Nakausap ko na ang doktor. My condition is getting worse. I'm already experiencing organ complications. I told you, we should go to America. Hindi pa huli ang lahat. We can go. Mahinahon siya nitong pinigilan. I can't travel anymore. What do you want me to do? All I want you to do is to take care of our child. Alagaan mo rin si Priya dahil tinupad niya ang pangarap natin. I want to do that, but I can't. Si Priyang nag-alaga sa akin kahit na nag-a-adjust ang katawan niya because of pregnancy. Marahang niyakap ni Jerry ang asawa. Get rest. Mag-usap ulit tayo bukas. Nang magtungo sa comfort room, pinagmasdan ni Jerry ang sarili sa salamin. Naroon ang tanong sa kanyang isip. Bakit sa dinami-rami ng babae, ang dating nobya niya pang napili ng asawa na maging pangalawang ina ng kanilang anak? Mabilis siyang naghilamos at lumabas ng kwarto. Natigilan siya nang makasalubong ang surrogate mother. Nagtagpo ang mga mata nila. What are you doing here? Oras ng gamot ni Maricar. Tugon ni Priya. Alright, ako nang bahala. Sige, mauna na ako. Does she know anything about us? Doon siya napahinto. May sinabi ka ba sa kanya? Nang humarap siya'y umiling siya. Wala akong sinabi sa kanya. Ngayon ko lang din nalaman na ikaw pala ang asawa niya. Napahinga si Jerry. At hindi naman niya kailangang malaman. Matagal na panahon nang tungkol sa atin. High school pa lang tayo nun. I still don't want her to worry. Awat nito sa kanya. Tumango siya ng maliit. I'll go ahead. Uminom ka ng gatas bago matulog. It's good for the baby. Naiwan si Priyang nakatitig sa nakasaradong pinto. Mapaglaro nga naman ng tadhana. Dahil ang kaisa-isa niyang nobyo noon ay ang asawa ni Maricar at ang ama ng batang nasa sinapupunan niya. Careful. Alalay ni Jerry sa pag-upo sa silya ang asawa kinaumagahan sa outdoor dining table bago maupo. Nagkakilala na ba kayo ni Priya? Tanong nito. Napahinto siya sa pagsubo ng kutsara dito. Gusto ko sanang magkaroon kayo ng magandang relationship. Nakausap ko si Dr. Abrogar. We can seek a second opinion on your condition. Hinawakan ni Maricar ang kamay niya kaya lang natigilan. I told you, Jerry, okay na ako. How about me? Napahinto naman ito. Hindi ako okay na nakikita kang ganyan. You're slowly saying goodbye. You know it will happen, Jerry. Natahimik siya. Noon pa man, alam niyang may sakit ang asawa. Hindi pa man sila kasal. Kaya bakit mas pinahihirapan niyang kalagayan nito? Kung mayroon man tayong magagawa ngayon, that's to take care of pregnant Priya. May kailangan akong sabihin. Seryosong saad ni Jerry. Maliit ang pagtaas ng magkabilang kilay ni Maricar. Kilala ko si Priya. Pagtatapat niya. Really? She's my ex-girlfriend. We were in high school back then. Ngumiti ito na ipinagtaka niya. That's unbelievable. Who would have thought na magkikita kayo ulit? I'm telling you this because I trust you, Jerry. Hinawakan siya sa kamay ng asawa. Ganon din ang pagtitiwala ko kay Priya. Napanatag na rin ang loob niya dahil hindi niya gustong may inililihim sa asawa. And I'm more at ease now na kahit papaano magkakilala na kayo. Magkapanunod na lumingon ng mga ito nang dumating si Priya. Pasensya na, ang akala ko nasa kwarto kayo. Nahihiyang anya, ngumiti si Maricar. It's okay, sabayan mo na kaming mag-breakfast. Bumaling ito sa asawa. Jerry, pakialalayan mo naman siya. Hindi, ayos lang. Agad na tanggi ni Priya. Sinulya pa nito ang asawa. Sige na. Untag nito na walang bahid ng kahit anong pag-aalala ang ngiti. Tumayo si Jerry at lumapit sa kanya. Akma siyang iiwas nang muntik ng madupilas. Alertong naalalayan siya ng dating nobyo. Are you alright? Bahagya na pagtangulang ang naisagot ni Priya nang salubungin ng nag-aalalang mga mata nito. Maingat siya nitong iginiya. Nang mapatingin kay Maricar na naghihintay sa mesa, mabilis siyang bumitaw sa asawa nito.
Okay ka lang ba, Priya? Oo, ayos lang ako. Magkakaharap sila sa mesa para sa agahan. Pinanonood niya kung paano asikasuhin ni Jerry ang asawa. Bigyan mo rin si Priya. Natigilan si Jerry sa paglagay ng prutas sa plato ng asawa. Alagaan mo rin siya. Dagdag ni Maricar. Agad siyang nagtuon sa pagkain. Huwag niyo kong alalahanin. Kaya ko naman. Natawa ng mahina si Maricar. Nabanggit ni Jerry na high school sweethearts kayo dati. I know this is a bit awkward, pero may tiwala ko sa inyong dalawa. Nang tumunog ang cellphone ni Jerry, I have to answer this, excuse me. Naiwan sila ni Maricar sa mesa. Nang umubo ito, ay hawak niyang likod nang dahan-dahang tumayo at lumapit. Ayos ka lang? Nakangiti siya nitong tiningala at tumango. Inalalayan siya nitong maupo sa kaharap na silya, pagkatapos ay inabot ang mga kamay niya. Ikaw nang bahala sa anak ko. Maricar, you know what? Masaya ako nung nalaman ko na magkakilala pala kayo ng asawa ko. Ibig sabihin lang nun, hindi na kayo mahihirapang pakisamahan ng isa't isa. Muli itong umubo. Siya naman, hinaplos ang likod nito. Alagaan mo sila para sa akin, ha? Nakita niya ang panunubig ng mga mata ni Maricar habang tila nagpapaalam. Huwag kang mag-alala. Naiiyak niyang sagot. May luhang hinalikan ni Maricar ang kanyang tiyan bago buong pagmamahal iyong hinaplos. I can't wait to see you, anak. Kung hindi man tayo magkita, tandaan mo, mahal na mahal ka ni Mami. Sigurado ko na hindi ka pababayaan ni Mami, Priya. Tinignan siya nito. Umiiyak siyang tumango. Dalhin na kita sa hospital. Katabi ni Jerry ang asawa na si Maricar sa kama ng dumilim. Hinang-hina ito matapos sumuka. Mas gusto kitang kasama ngayon. Alagaan mo si Bibi at si Priya. Maricar, promise me, Jerry. May luha siyang tiningala ng asawa. I promise. Mahigpit siyang niyakap ito kasabay ng pagpikit ang kanyang luha. Napamulat si Priya nang marinig ang ingay sa labas ng kwarto. Hirap siyang bumangon, hawak ang tiyan. Sapo niya iyon nang lumabas. Nakasalubong niya ang mga natatarantang kasambahay. Agad siyang dinapuan ng takot at kaba. Manang, ano hong nangyari? Si Ma'am Maricar po. Napatingin siya sa pababa ng hagdan. Buhat-buhat ni Jerry ang asawa, nalaylay ang braso. Agad siyang nagtungo sa mga ito. Anong nangyari sa kanya? Naiiyak niyang tanong. Nawalan siya ng malay. Nakangiwing napahawak siya sa tiyan nang maramdaman ng paghilab. Ayos ka lang? Tanong ng natatarantang si Jerry. Tumango naman siya. Unahin mo ang asawa mo. Kailangan niyang madala sa hospital. Kasalukuyang nakaupo sa sala si Priya. Marahan niyang haplos-haplos ang tiyan. May ilang oras nang makaalis ang mag-asawa, pero wala pa silang balita. Hanggang sa lumapit sa kanyang kasambahay. Ma'am, si Sir Jerry po. Tinanggap niya ang telepono na inabot nito. Kamusta si Maricar? Maayos na ba siya? How are you and the baby? Balik tanong sa kanya ni Jerry. Ayos lang ako. Si Maricar, makakauwi na ba siya? Natahimik ang linya. Jerry? She's gone. Awang ang labi niya sa narinig. Kusaring tumulo ang nakabitin niyang mga luha. Oo, alam niyang pinahihirapan ito ng sakit, pero hindi siya lubos na makapaniwala. Mabilis ang pangyayari. 1 linggo matapos dalhin sa huling hantungan si Maricar, ay naging mas tahimik at malungkot ang bahay. Ma'am, kumain na po kayo. Alok ng kasambahay nang magtungo siya sa dining table. Sinulyapan niyang litrato ni Maricar bago tumingala. Hindi pa rin lumabas si Sir Jerry. Ilang araw na. Puro alak lang ang gusto niya. Dahan-dahan niyang inukupahan ng silya. Kailangan niyo hong kumain para sa batang nasa tiyan niyo. Pilit niyang hinawakan ng kutsara para kumain habang pigil ang luha. Hindi rin siya nakatiis at lumapit sa litrato ng namayapang kaibigan. Namimiss na kita, Maricar. Nang maalalang ipinangako rito, ay maingat siyang umakyat sa hagdan. Kinatok ang pinto ng kwarto ng asawa nito. Jerry, nakahanda ng almusal. Kumain ka kahit kaunti. Lumapit sa kanyang kasambahay at inabot ang susi. Buksan niyo na po, ma'am. Baka kung anong nangyari kay Sir sa loob. Sandali siyang natigilan. Pakiramdam niya, masyado siyang nangihimasok sa buhay nito. Itinaas niya ang kamay
para maisuksok ang susi. Nang mabuksan ay magulong kwarto ang bumungad. Lumipat ang tingin niya sa nakaupo sa ibaba ng kama. "Jerry? Why are you here?" Seryosong tanong nito mula sa dilim. "Ilang araw ka nang hindi kumakain." Dahan-dahan siya nitong tiningala. "What is it to you?" Kumisap ang mata niya. "At bakit nandito ka nang walang paalam?" "Jerry, you're not Maricar." Napaigtad siya sa singhal nito. "You're not my wife, so stop acting like you are." Tumayo ito at itinuro ang pinto. "Get out!" Dahan-dahan niyang sinalubong ang mata nito habang may luha. "Out!" Sigaw nito sa mukha niya. Natataranta niyang hawak ang tiyan nang lumabas ng kwarto. "Ma'am?" Salubong sa kanya ng kasambahay, pero dire-diretso siya sa kwarto. Nasapo ni Jerry ang magkabilang ulo nang muling maupo. Hindi niya alam kung paano sisimulan ng buhay matapos mawala ang asawa. Hanggang sa may sunod-sunod na kumatok sa kanyang pinto. "Sir, si Ma'am Priya po, sumasakit ang tiyan." Rinig niyang nerbyo sa boses ng kasambahay. Mabilis siyang tumindig, binuksan ang pinto. "Nasaan siya?" Tanong ni Jerry. "Nasa kwarto niya ho," sagot ng kasambahay. Nagmamadali siyang naglakad. Naabutan niyang palabas ng pinto ang dating nobya, sapo ang tiyan. "What's wrong?" Kabado niyang tanong. "Ang sakit ng tiyan ko." "Come here." Mabilis niya itong binuhat. Nauna namang bumaba sa hagdan ng kasambahay. "Ipahahanda ko ho ang kotse." Sa labas ng hospital ay palakad-lakad ang nakapamewang na si Jerry. Hindi niya alam ang gagawin nang lumabas ang doktor. "Dok, kayo ba ang asawa ng pasyente at ama ng bata?" Hindi naman niya alam ang isasagot hanggang sa muling nagsalita ang doktor na kaharap. "Maayos na ang mag-ina, bukod sa contractions. Tingin ko dahil sa stress kaya sumakit ang tiyan ng misis ninyo. Mister, malapit na ang kabuhanan niya, kaya dapat mas lalo niyo siyang ingatan." Maliit ang kanyang pagtango. Nang umalis ang doktor, pumasok siya sa kwarto ng dating nobya. Naabutan niya itong tulog. Pinagmasdan niya ang tiyan nito bago tumaas ang tingin. Napahinga siya ng malalim nang ito'y pagmasdan. Itinaas niya ang kamay pero natigilan siya nang maalala ang namayapang asawa. Nang magmulat ito, ay marahang naibaba ni Jerry ang kamay at napaatras. Pero hindi rin napigilan ng sarili nang tulungan itong bumangon paupo. "Kamusta ang bata sa tiyan ko?" Tanong agad ni Priya. "The baby is fine. Salamat naman sa Diyos. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyari sa kanya. Mabibigo ko si Maricar." Patuloy niyang hinaplos ang tiyan niya. "I never had a chance to ask kung anong gender ng anak namin ni Maricar." Nilinga niya si Jerry na nakatitig sa tiyan niya. "Si Maricar lang ang nakakaalam." Seryosong sinalubong ng dating nobyo ang mga mata niya. "I was wrong to yell at you. I'm sorry." Umiling agad siya. "Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Tama naman ang sinabi mo." "No." Nagtagpo ang seryoso nilang mga mata. "I'm selfish. Iniisip ko lang ang sarili ko. Nakalimutan ko na may buhay na nakadepende sa akin." "Naiintindihan ko. Hindi madali ang pinagdaanan mo. Kaya wag mong pilitin ang sarili mo. Ako munang bahala sa anak ninyo ni Maricar." "Thank you, Priya." Mabilis ding umiwas ng tingin si Jerry. "Ang sabi ng doktor, pwede ka nang ma-discharge. I'll just check the bill and we'll go home." Nang makauwi, ay walang alinlangan na nakaalalay sa paglalakad ni Priya si Jerry. Umakyat sila sa hagdan. Binuksan pa nito ang pinto ng kanyang kwarto. "Get some rest. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. It's for you and the baby. Kung may kailangan ka magsabi ka lang." Dugtong nitong bilin nang maiupo siya sa kama. "Salamat, Jerry." Tiningala niya ito at agad nang umiti. Dumukwang ito bago hinawakan ng tiyan niya. "I'm sorry about what happened, anak. Promise ni Daddy, aalagaan ka niya, okay?" Namangha ang mga mata nito nang may sumipa sa loob. Tiningnan siya nito. "Nagiging malikot na talaga ang anak mo." Paliwanag niya. Nakita ni Priya ang hindi matatawaran na saya ng dating nobyo. "Pwede ko bang ilapit ang tenga ko?" May alangan na itong tanong. "Oo naman." Nang lumapit ito, hindi nawawala ang ngiti at sabik. Di naman ang palad nito ang tiyan niya. "We love that you're active, anak. Pero huwag kang masyadong manipa. Baka masaktan si Mommy." Kusang natigilan si Jerry at umangat ang tingin sa kanya.
Natahimik ang buong kwarto. Marahan itong lumayo at tumayo. I'm sorry, labas na ako. Magpahinga ka na. Naiwang mag-isa si Priya. Nakatitig siya sa kawalan nang hawakan ng tiyan. Ano nga bang dapat itawag sa kanya? Dapat din ba siyang tawaging ina? Kung nabuhay lang ito sa matres niya? Pinunasan niyang mga luha bago sinulyapan ng tiyan nang maramdaman ng pagsipa ng naroon. Ano man ang tawag sa akin, ayos lang. Basta, ligtas kitang mailabas at matupad ko ang pangako ko sa tunay mong mami. Kausap niya rito. Marahan ang paglalakad ni Jerry matapos marinig iyon mula sa kabilang pinto at hindi na nakakapagtaka kung bakit ito ang napili ng asawa na maging surrogate mother ng magiging anak nila. Dahil magiging mabuti itong ina. Pababa si Priya ng hagdan kinaumagahan nang salubungin ni Jerry. Good morning. Naging alangan ng kanyang ngiti. Napatingin siya ng alalayan siya nito sa braso. What do you want for breakfast? Tanong ng dating nobyo nang igiya siya palapit sa lamesa. Seryoso namang lumampas ang kanyang tingin. Sandali lang. Naglakad siya papunta sa litrato ni Maricar na naroon sa likod. Doon din bumaling si Jerry kung nasaan ang picture frame ng namayapang asawa. Maricar, maayos ang tulog namin ng anak mo. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ang nangyari kahapon. Nakangiti niyang hinawakan ng litrato. Napangiti si Jerry habang pinagmamasdan ng dating nobya. I see that you two are really close. Tumango siya habang ang atensyon ay nasa litrato pa rin. Hindi mahirap maging malapit kay Maricar. Doon ito nilingon ni Priya. Hindi ako magtataka kung bakit mo siya mahal na mahal. I'm happy that you found a friend in each other. At gusto kong magpasalamat na ikaw ang naging kasama niya nung wala ako ng mga panahong yun. Kaya sa tingin ko, magiging masaya si Maricar kung mami din ang ituturing sa iyo ng anak namin. Naging maluha-luha si Priya sa narinig. Mula sa pagkatitig ni Jerry sa litrato, sinalubong nito ang mga mata niya. From now on, ikaw na rin ang mami niya. Nakangiti nitong ulit. Mabilis na tumulo ang kanyang mga luha. Hinawakan niyang tiyan habang umaapaw ang saya sa dibdib. Pwede niya ba akong tawaging nanay? Of course. Narinig mo yun? Kausap niya sa munting buhay na nasa loob ng tiyan niya. Pwede mo kong tawaging nanay, Priya. Patuloy niya habang umiiyak. Napatingin siya nang lumapit si Jerry. Maingat na pinunasan nito ang kanyang mga luha. I know these are happy tears, pero baka akalain ng anak ko pinapaiyak kita. Pasensya na, hindi ko lang mapigilan. Sagot niya. Habang nakatingin dito, tila nasagot na ang mga tanong niya. Pwede rin siyang ituring na ina ng batang daladala. At dahil doon, wala siyang pagsidlan ng saya. Nang makaupo, ay agad na naging abala si Jerry sa pag-alalay para asikasuhin siya sa pagkain. Gusto mo to o ito? Natawa siya sa pagiging taranta nito. Ayos lang ako, kumain ka na rin. Napaseryoso si Jerry nang si Priya naman ang maglagay sa plato niya ng pagkain. Magaan silang nag-agahan na akala niya hindi niya na mararamdaman simula nang mawala ang asawa. Sa ngayon, nasa 28 weeks na siya. Healthy naman siya at si baby. Importante pa rin ang enough sleep and healthy foods. Saad ng ubigay ni nakaharap ni Priya. May ngiti silang nagkatinginan ng ama ng bata. In the next 2 months, makikita mo na rin ang anak ninyo Maricar. Baling ng doktora kay Jerry. I'm sure, excited din siyang makita ang anak namin. Sagot nito. Miss Priya is doing great as a surrogate mother. Sa kanya naman ito bumaling. Salamat po. Nakangiting sagot niya. In the next appointment, we'll discuss the post-delivery arrangement, Jerry. Dahil walang formal na surrogacy contract si Maricar noon. I believe after manganak ni Priya, the baby will immediately separate from the surrogate mother. Doon nawala ang ngiti ni Priya. Nasulyapan naman ni Jerry ang dating nobya na natahimik at hinawakan ng tiyan, habang ang doktor naman kaswal na nagsulat sa papel. Seryosong nilingan ni Jerry ang tahimik pa rin na kasama. Are you okay? Maliit na tumango si Priya. Sa labas ng hospital, sabay silang naglakad nang may makasalubong. Jerry? Dr. Michael? Sandaling nagkamay ang dalawa. I'm sorry what happened to your wife. My condolences. Pakikiramay nito. Tumango si Jerry.
Doon lang nito napansin si Priya na tumanaw sa ibang dako nang hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa ng lalaki. This is Priya, a very special friend of my late wife. She's also our surrogate mother. Before Maricar passed away, she asked Priya to help us, and we're grateful to have this child through her. It was nice to meet you. Bati ni Michael kay Priya. Ngumiti siya ng maliit kahit medyo naasiwa. I'm sorry to say, akala ko pinalitan mo na agad ang asawa mo. But knowing you, Jerry, you're faithful. Hindi alam ni Jerry kung anong emosyon ang bumakas sa anyo. Habang sa sulok ng mga mata, nakita niyang pagyuko ng dating nobya. Mauna na ako sa inyo. I have a lot of patients today. Nagbaling ang doktor sa kanya. Priya, it's nice to meet you again. I'll get inside, Jerry. Priya, excuse me. Nagkatinginan sila nang umalis si Michael. Naghihintay na ang kotse, halika na. Tahimik silang lula ng sasakyan. Sandaling nilinis ni Jerry ang lalamunan bago binasag ang katahimikan. Dinagdagan ni doktora ang vitamins mo. Nilingon niya ang dating nobya na tila walang kibo at nakatanaw lang sa bintana. Priya, doon lang siya nito tila napansin at nilingon. Huwag mong kalimutan ang vitamins mo. Oo, hindi ko kakalimutan. I'm sorry about Michael. Okay lang, naiintindihan ko naman. Asiwa na makita ang isang lalaking may kasamang ibang babae na kawawala lang ng asawa tapos malaki pa ang tiyan. We can't control what others think. Ang mahalaga alam natin ang totoo. Tumango siya at sumang-ayon. Tama ka. Sandali niyang pinagmasdan ang focus sa pagmamaneho na si Jerry bago lihim na napahinga. Nang huminto ang sasakyan, agad na bumaba ang dating nobyo. Nang buksan ito ang pinto at alalayan siya, tiningnan niya ang palad nito. Kaya ko na, salamat. Dire-diretso siyang pumasok sa loob ng bahay nang maiwan si Jerry. Dumaan siya sandali sa litrato ng namayapang kaibigan. Maricar, galing kami sa hospital. 2 buwan na lang, may papanganak ko na ang anak ninyo. Sumagi sa isip niya ang sinabi ng doktora. Naiiyak niyang hinaplos ang malaking litrato. Natatakot ako na hindi ko siya maalagaan kapag lumabas na siya. Paano ko ba matutupad ang pangako ko sa'yo? O natupad ko na yun sa oras na mga anak ako. Pinanood ni Jerry ang dating nobya. Alam niyang mahirap ang sitwasyon nito. Hindi ito basta surrogate mother lang. Sa tiyan nito mismo nabuhay ang bata ng ilang buwan. At kung aalis ito matapos, anong gagawin niya? Hindi niya alam kung paano mag-alaga ng bata. Hindi niya alam kung kaya niyang mag-isa. Hapunan na nang kumatok si Jerry sa pinto ng kwarto. Priya? Sir? Ang kasambahay ang lumabas mula roon bago iyon isinarado. Ang Ma'am Priya ninyo. Dinner na, hindi siya pwedeng magpalipas ng gutom. Ngumiti ang kasambahay. Nauna na pong kumain si Ma'am Priya, sir. Nagpadala ho siya sa kwarto. Bakit? May masakit ba sa kanya? Akma siyang papasok nang humarang ang kasambahay. Ang sabi ho ni Ma'am Priya, gusto niya raw magpahinga, sir. Hindi na nagawang sumagot. Ipaghahanda ko na lang ho kayo ng dinner. Magalang nitong paalam. Siya naman, napahinga ng pagmasdan ang nakasaradong pinto. Si Priya ay nakahiga sa kama. Nakatitig siya sa tapat ng bintana habang hawak ang tiyan niya. Kahit pilit iwaksi, hindi niya maiwasang maapektuhan sa sinabi ng doktora. Masakit marinig ang katotohanan na sa oras na mailuwal niya ang bata, aalis na lang siya basta. Oo, iyon ang alam niya at pinaghahandaan niya. Pero hindi niya inaasahan na mas masakit pala kapag malapit na iyong mangyari. May luha niyang hinawakan ng tiyan. Hindi ako ang tunay mong nanay pero itinuturing kitang sarili kong anak. Nag-aabang sa ibaba ng hagdan si Jerry kinaumagahan. Inalis niya ang sikong nakapatong sa hagdan nang marinig ang pababa. Nawala ang sabik niya nang ang makita ay ang kasambahay. Wala nang laman ng dala nitong food tray. Sir, good morning ho. Tapos na ho mag-breakfast si Ma'am Priya. Pagbibigay alam ng kasambahay. Sinundan niya ito sa kusina. Bumaba na ba siya? Kanina ho nagpainit ng tiyan pero umakyat din at sa kwarto na nag-almusal. Napatango siya. Napapansin ko na palagi siyang nasa room niya. Masama ba lagi ang pakiramdam niya? Wala naman hong nabanggit si Ma'am. Sa tingin ko naman ay ayos lang siya, sir. Napatingin siya sa daladala nitong tubig. Akyat ko lang ho ito kay Ma'am.
I'll do it. Ho? Kinuha niya na ang baso ng tubig sa kasambahay at umakyat sa hagdan. Manang, natigilan si Priya nang makitang pumasok sa kwarto. Lumapit si Jerry. Kinuha sa side table ang tableta ng vitamins at inabot sa kanya. Tahimik niya iyong kinuha. Tinungga ang baso pagkatapos ininom. May check-up tayo bukas. Si Manang Esther na lang ang isasama ko. May nagawa ba ako? Seryosong putol nito sa kanya. Ngumiti siya ng malungkot at tiningala ito. Wala, Jerry. Then why? Ayoko lang na mag-isip ng kung ano sa atin ng ibang tao. Natigilan si Jerry. Ayoko lang na magulo ang natatahimik na kaluluwa ni Maricar. Wala tayong ginagawang masama. Nakatitig siya kay Jerry. Pinagkatiwalaan tayo ni Maricar. Kung tungkol ito sa sinabi ni Doktora, I'll take care of it. Bibigyan kita ng pagkakataon para makasama ang bata. If you want to stay, you can stay, Priya. Naghinang ang mga mata nila. Bumaba si Jerry sa tapat niya bago hinawakan ang mga kamay niya. I promised my late wife that I would take care of you and our child. Tumango si Priya ng mapagtanto. Yun ang binili ni Maricar noon. Pero sa oras na mangako ko, hindi mo na ako responsibilidad. Hindi nakasagot si Jerry. Marahan ang pagbitiw ni Priya sa kamay nito. Wala kang dapat ipag-alala sa anak niyo. Gagawin ko ang lahat para mailabas ko siya ng ligtas. Gusto ko ring maging ligtas ka, Priya. Pagkatapos sabihin yun, tumindig na ito at lumabas ng kwarto. Mataas ang sikat ng araw nang matanaw ni Jerry sa garden si Priya. Naglalakad kasama ang ilang kasambahay. Hindi niya maiwasan mapangiti. Mula sa malayo, pinagmasdan niya ito. Hindi nagbago ang pagiging inosente ng dating nobya. Tila binabalik siya sa panahon na estudyante pa lamang sila. Bumaba ang mga mata niya sa malaki nitong tiyan. Hindi niya inaasahan na makikilala at magiging malapit ito sa kanyang asawa. Doon niya iniisip ang magiging desisyon. Mabilis na nakalapit si Jerry nang makitang alalay ng mga kasambahay si Priya na palapit. Are you okay? Here, maupo ka rito. Get her water, please. Utos niya sa mga kasambahay. Agad namang tumalima ang mga ito. Nang maiwan silang dalawa, pansin ni Priya ang pag-aalala nito. How are you feeling? Gusto mo ba dalhin kita sa hospital? Ayos lang ako. Medyo napagod lang. Ang sabi ni Manang Esther, kailangan ko daw maglakad-lakad para kahit papaano maihanda ang katawan ko't hindi ako masyadong mahirapang manganak. Thank you for everything, Priya. Ngumiti siya rito. Hindi man niya alam ang magiging kahinatnan pagkatapos niyang mailuwal ang bata. Susulitin niya ang lahat ng oras na ito ay kasama. Tinanaw ni Priya ang mga kasambahay na palapit. Ayos na ako rito. Nandyan na sila, Manang. Anya, nang matanaw ang bumalik na mga kasambahay. Sinulyapan niya si Jerry na nanatili siyang pinagmamasdan. Pilit mang magbingi-bingihan, rinig na rinig niya ang pintig ng puso na hindi nagbago para rito. Ganoon pa rin kung paano siya humanga rito. Kahit lumipas na ang mahabang panahon. Jerry? Magkapanunod silang napalingon sa boses na iyon at naroon ang isang ginang. Tikwas na tikwas ang mga kilay. Mama, sambit ni Jerry. Marahan itong tumindig pagkatapos ay inalalayang tumindig si Priya na hindi masalubong ang matalim na tingin ng dumating na bisita. Mukhang masaya naman kayo rito. Parang hindi kayo namatayan. Walang emosyong anito. Napayuko sila. Ganoon na rin ang mga kasambahay. Ilang buwan pa lang nawawala ang anak ko, pero parang naka-move on na kayo. Pasaring pa ng ginang. Mama, at sino naman to? Awat ng ginang nang siya'y lingain. Marahan niyang inangat ang tingin. Magandang umaga ho. Sino to, Jerry? Pinalit mo sa anak ko? Ma, she's Priya, the surrogate mother. Paliwanag agad ni Jerry. Nakataas ang isang sulok ng labi ng ginang nang tignan ng kanyang tiyan. Pipili lang ng ina-inahan, hindi pa tinaasan ng standard. Mga kaibigan siya ni Maricar. At bakit mo siya pinagtatanggol? Natigilan si Jerry. Ang akala ko pa naman, halos hindi ka makausap sa pagluluksa. Pero naabutan ko pa talaga ang pagdudugtong ng tingin ninyong dalawa. Sarkastikong saad nito. Ma'am, singit niya, hindi ikaw ang kausap ko. Tumaas ang boses nito. Mama, pumasok muna tayo sa loob.
Iginiya ng nagtitimping si Jerry ang biyanan. Muling tiningnan ng ginang si Priya. Ganoon na rin ang mga kasambahay bago yamot na umalis. Nilingan ni Jerry si Priya. I'm sorry. Jerry! Tawag ng matanda. Sige na, sumunod ka na. Natatakot niyang tugon. Napipilitang sumunod si Jerry sa biyanan. Ma'am Priya, ayos lang po ba kayo? Tanong ng kasambahay. Maliit siyang tumango. Si Ma'am Virgie yun, nanay ni Ma'am Maricar. Naku, kung anong bait ng anak niya, siyang kabaliktaran ng nanay niya. Mahinang sumbong ng kasambahay. Naabutan ni Jerry ang biyanan sa harap ng litrato ng namayapang asawa. Inilagay ni Priya ang picture niya dyan at araw-araw niyang nilalagyan ng bulaklak. Bakit mo sa akin sinasabi yan? Because I want you to know, Priya is your daughter's friend. Kaya ba siyang naging surrogate mother ng anak niyo? Si Maricar ang pumili kay Priya, mama. Naglakad sa sala ang ginang at pinakatitigan si Jerry. Ilang buwan pa lang nang mawala ang anak ko. Hindi mo naman siguro siya kakalimutan na lang ng basta. Kumibot ang lalamunan ni Jerry habang nakatingin sa biyanan. Hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa iyo, Jerry. Naitungo niya lang ang ulo hanggat hindi nakakapanganak ang surrogate mother na yan. Dito muna ako. Doon niya muling sinalubong ang tingin nito. And you can say no. Hindi na ako nakauwi nung nawala ang anak ko. Umupo ito sa sofa at dumikwatro. Nakita niyang tinanaw nito si Priya sa labas. Gusto ko siyang makausap. Sasabihan ko ang mga kasambahay. Nakangisi siya nitong tiningala kaya siya napahinto. Ang surrogate mother na yan ang gusto kong makausap. Hindi mo siya kailangang samahan. Gusto ko lang ipaalala sa kanya na hindi siya pwedeng umaktong reyna sa pamamahay ninyo ng anak ko. She's pregnant. Huwag niyo sanang pasamain ang loob niya, please. Bakit magiging masama ang loob niya kung sasabihin ko sa kanya kung saan ang lugar niya? Napatiimbagang si Jerry. Isang malalim na paghingang ginawa ni Jerry nang bumalik sa garden. Magkahawak naman ng parehong kamay ni Priya nang lapitan ng dating nobyo. Nagagalit ba siya? Umiling ito bago ngumiti ng maliit. She just want to talk to you. Ako? Turo niya sa sarili. Yes, huwag kang masyadong mag-worry. Baka makasama sa inyo ni Bibi. Lihim ang pagbuntong hininga niya nang tanawin ng hindi kalayuan na bahay. Kaya niyo yan, Ma'am Priya. Nakangiting pagpapalakas loob sa kanya ng mga kasambahay. Humakbang na siya pero humarang ang seryosong si Jerry. Nagtagpo ang mga mata nila. Magiging maayos din ang lahat. Siguradong anito. Nasundan na lang ng tingin nang nag-aalalang si Jerry ang dating nobya. Ma'am Virgie, umupo ka. Sapo-sapo ni Priya ang ilalim ng tiyan. Hirap niyang inukupahan ng silya sa harap nito habang pinapanood lang ng ginang. Ilang buwan ang tiyan mo? Kabuanan ko na ho. Kabuanan mo na? Oho, mabuti naman at hindi ka na magtatagal dito. Anong usapan ninyo ni Maricar? Napayuko siya. Wala. Untag ng ginang. Kung ano man ang usapan ninyo, iibahin ko. Marahan ang pag-angat niya ng tingin dito. Kung ano man ang naging kasunduan ninyo ng anak ko, kasama na iyong namatay. Napakurap naman siya. Bago ang magiging kasunduan natin. Una sa lahat, gusto mo ba ang asawa ng anak ko? Gusto mo ba si Jerry? Humalukip-kip si Virgie. Siguradong naririnig ka ng anak ko ngayon. Kaibigan mo raw siya. Hindi ka ba nahihiya sa kanya? Ma'am, wala kang lugar sa pamamahay na to. Nanggilid ang kanyang luha. Nandito ka lang para magdala ng bata. Pagkatapos ilalayas ka na. Pero may iniwan ho akong pangako sa anak niyo. Lakas loob niyang wika. At ano naman yon? Ang alagaan ng bata. Hindi na kailangan. Dahil dadalhin ko ang apo ko sa Amerika. Ho? At wala kang magagawa dahil surrogate mother ka lang. Tulad ng sinabi ko, ang pangako o kasunduan ninyo ng namatay kong anak, ituring mo na rin na nabaon sa hukay. Manang, sigaw ni Virgie. Mabilis na pumasok ang nagmamadaling kasambahay. Ihatid mo ako sa kwarto ko. Opo, ma'am. Nang maiwan si Priya, mabilis niyang pinunasan ang mga luha. Sa pagtayo ay sakto ang paglapit ni Jerry. Sinundan niya ang galaw ng mga mata nito. Anong nangyari? Umiling siya habang pigil pa ang mga luha. Magpapahinga lang ako sa kwarto. Paalam niya rito.
Inalalayan naman siya ng mga kasambahay. Naiwan naman ang nag-aalala pa ring si Jerry. Sinulyapan niya ang litrato ng asawa. Maricar, I don't know what to do. Please help me. Gabi na, nang lumabas ng kwarto si Jerry, sinulyapan niya ang pinto ng kwarto ni Priya. Nakatanaw siya roon ng humakbang nang matigilan ng makita ang biyanan. Saan ka pupunta? Inalis niya ang atensyon sa pinto para hindi nito mas lalong pagdiskitahan ng dating nobya. Bumaba na tayo para makapag-dinner. Nauna na itong humakbang. Tatawagin ko lang ho si Priya para makasabay sa atin. Pwede siyang kumain mamaya. Hindi naman siya parte ng pamilya. Sagot ng biyanan bago tuluyang bumaba ng hagdan. Isang marahas na paghingang nagawa ni Jerry. Hindi na naituloy ni Priya ang paglabas ng pinto nang marinig ang sinabi ng nanay ni Maricar. Nahawakan na lang niya ang tiyan at bumalik sa kama. Bago pa sumikat ang araw, ay nasa labas na si Priya. Naroon ang mga lumuluha niyang mata sa nasisinaga na tiyan. Malapit ka nang lumabas. Excited ka na ba? Siguradong matutuwa ang mami mo kapag nakita ka niya. Maaring sa akin ka lumabas, pero sa kanya ka galing. Kahit nasaan man siya ngayon, lagi mo sana siyang aalalahanin. Kahit wag na ako, ang mami mo lang dahil mahal na mahal ka niya. Hindi ka pa man niya nakikita. Ayaw mo ba siyang ituring na anak? Napalingon siya. Naroon ang nasisilaw na si Jerry. Ngumiti ito at humarap sa kanya. Ayaw mo ba na ituring ka rin niyang ina? Tumulo ang mas marami pa niyang mga luha. Wala akong karapatan. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Who told you that? Nababasag na boses na tanong ni Jerry sa kanya. Oo, sa amin siya galing. Pero ikaw ang naghirap na dalhin siya. You're the one who gives her breath and life. Patuloy ang mga luha ni Priya. Huwag kang mag-alala. Makakasama mo siya. Piliin mo lang na manatili sa tabi ko. Pareho nilang hinahabol ang mga mata ng isa't isa. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung magagalit sa akin si Maricar. I promise her to take care of you and the baby. Pero higit pa doon ang gusto kong gawin. Pinakatitigan siya ni Jerry. Nang mawala siya, akala ko wala na akong dahilan para mabuhay. Nakalimutan ko na nandyan ka pa ang anak ko. Bumitaw si Priya sa kamay nito. Hindi ko to magagawa kay Maricar. Please, kaibigan ko siya at hindi ito kasama sa mga pangako ko sa kanya. Priya. Tumalikod na siya tumalis. Naiwan si Jerry. May luhang sinulyapan ng suot na singsing bago ang langit. Maricar, masama ba akong asawa? Kamumuhian mo ba ako kapag sinabi kong gusto kong makasama si Priya? Simula ng araw na yon, nagsimula nang umiwas sina Priya at Jerry sa isa't isa, lalo na sa presensya ng ina ni Maricar. Galing sa kusina si Priya nang masalubong si Jerry. Napatitig siya sa mukha nito at hindi niya maitatanggi ang kulang sa puso sa mga nagdaang araw dahil sa pag-iwas niya rito. Akma pa lang itong magsasalita nang putulin niyang pagkakadugtong ng kanilang tingin. Gabi na nang may kumatok sa pinto ni Priya. Hindi pa siya nakakababa sa kama ay bumukas na iyon. Ma'am Virgie, walang paalam itong pumasok. Nasaan ang pamilya mo? Nasa probinsya ho. Anong trabaho ng mga magulang mo? Mayroon ho kaming karinderya. Bibigyan kita ng kahit magkanong gusto mo. Anong ibig ninyong sabihin? Sa oras na mga naka, hindi na namin kailangan kang makita. Kailangan mo na ring putulin ang kahit anong relasyon mo sa batang nasa tiyan mo at sa ama niya. Pumatak ang mga luha niya sa narinig. Kakalimutan mo ang lahat at tatanggapin ng pera. Wala na sa loob ng kanyang kwarto ang ginang at nanatili siyang nakatayo hanggang sa mapangiwi siya at mapahawak sa tiyan niya. Nang makitang basa sa sahig, agad niyang nilingon ng pinto. Tulong! Tulong! Manganganak na ako! Priya? Jerry, manganganak na ako! Alerto itong lumapit. Maingat siyang binuhat. Nang makarating sa hospital, ay hawak ni Jerry ang kamay nang namimilipit sa sakit na si Priya. Nandito lang ako. Hihintayin ko si baby. Hihintayin kita. Tuluyang nakabitaw ito sa kanya na tinanaw na lang niyang papasok sa delivery room. May ilang oras ang nakalipas nang lumabas ang doktor. Kamusta ho, Dok? Maayos na naipanganak ng misis niyong healthy baby girl. Congratulations. Napangiti siya habang may luha. Mula sa delivery room, inilabas ang sanggol sakay ng baby transport crib
na sinundan niya hanggang sa nursery room. Nakatayo si Jerry sa babasaging salamin habang pinagmamasdan ang anak sa loob. Anak, ako ang daddy mo. Naalala niyang namayapang asawa at si Priya. Alam mo bang ang swerte mo dahil dalawang mami mo? They both sacrifice so much for you, anak. Jerry, lumapit ang biyenan sa kanya. Ililipat natin ang hospital ang apo ko para mabilis na lang na makalipad tayo papunta sa Amerika. Pasensya na ho, mama. Pero hindi ko iaalis ng bansa ang anak ko. Jerry, nandito ang mga nanay niya. Paninindigan niya. Minahal ko ng tapat si Maricar at alam ko na alam niya yon. Kung hahayaan ko kayong ialis ang anak ko, hindi ko matutupad ang pangako ko sa kanya. Kahit na tinanggap ni Priya ang milyon na inalok ko, kapalit ng pagbalik niya sa dating buhay niya. Napakurap si Jerry. Hindi mo alam? Inalok ko siya, tinanggap naman niya. Tingin mo, pipiliin ka niya kaysa sa pera? At sa anak lang na dinala niya? Naiwan si Jerry na nakatitig sa hallway ng hospital. Nang araw na yon, hindi niya natagpuan kung saang kwarto ito dinala. Ang nalaman na lang niya, na-discharge ito. At dahil doon, gusto niyang maniwala sa sinabi ng biyenan. Bagsak ang mga balikat at walang pag-asang naglakad siya pabalik sa nursery nang ito ay mapahinto. Naroon sa wheelchair si Priya. Hirap na nakasilip sa salamin kung nasaan ang mga sanggol. Napangiti siya. Napalinga si Priya nang may umakap sa leeg niya mula sa likuran. Nagpumiglas pa siya pero hindi siya binitiwan ni Jerry. I knew it. Hindi mo tatanggapin ang pera. Doon siya napahinto. Binitawan siya nito. Nagtungo sa baba ng kanyang wheelchair. Huwag kang umalis. Napatitig siya rito. Naaninag niya ang mga luha ng dating nobyo. Dito ka lang sa amin ng anak natin. Siguradong matutuwa si Maricar kapag magkakasama tayo. Unang tumulo ang luha ni Priya. Kanina lang habang nanganganak, tila nakita niyang nakangiting kaibigan. Hinawakan ni Jerry ang mga kamay niya. Kapag umalis ka, para na rin ulit akong namatayan. Please, don't break my heart again. Ayokong mag-isa. Nang yakapin siya nito, sinuko na rin niya ang lahat. Dahan-dahan niyang tinanggap ang yakap ni Jerry. Hindi ako aalis dahil gusto ko kayong makasama ng anak natin. Bulong niya rito. Masumigpit ang yakap nito sa kanya. Nang matanaw ni Jerry ang biyenan, nakita sila nito at hindi na lumapit. Tuluyang umalis si Virgie dahil alam nitong ipaglalaban niya si Priya. Naniniwala siyang may dahilan kung bakit nakilala ng namayapang asawa ang dati niyang nobya. Sadya itong ipinadala sa kanila para mapunan ang sa kanila ay nawala at maging buo silang pamilya. Nang makalabas ng hospital si Priya, ay dala-dala nila ang sanggol na pinangalanan nilang Maricar. Wala na rin doon ang biyenan ni Jerry. Lumipas ang taon, naging masaya silang mga magulang ng bata. Hindi rin sila nakalimot na ipakilala rito ang tunay na ina. Maricar, salamat. Kaharap ni Priya ang puntod nito habang karga ang anak nila. Salamat sa pagbabahagi ng pamilya mo sa akin. Mananatili ang pangako ko sa iyo. Ako nang bahala sa kanila. Aalagaan at mamahalin ko sila habang buhay. Napatingin siya nang lumapit si Jerry sa kanya. Itinuon din nito ang mga naluluhang mata sa lapida ng namayapang asawa. Ako rin, nagpapasalamat Maricar. Hindi mo ko pinabayaan. Hindi lang ang alaala mo ang iniwan mo sa akin, kundi isang pamilya. Kinuha nito mula sa kanyang batang babae bago siya iginiya palapit. Pahahalagahan ko sila't mamahalin habang buhay. Napangiti silang pareho kasama ng luha nang luminga ang pilit na nagsalitang batang babae. Mommy! Sa puso ni Priya, sapat nang maging pangalawa siyang ina. Patuloy niyang aalagaan at mamahalin ng mag-ama. Yun ang magiging paraan niya para pasalamatan ng dahilan ng lahat at iyon ay si Maricar.